Marvin, si Ben Tulfo ang kausap mo. Malaking inhustisya, malaking kapalpakan. Papatunayan namin sa inyo na nag-i-issue ng ticket yung mga law enforcers ninyo dyan sa LTO ng katuhan. 1,700 hours. So, ticket po to ng LTO? Opo, sir. Hindi ba kataka-taka po OFW? Wala rito? May ticket siya? Nakakapagtaka nga po yun. Ay, ako nagtataka kasi hindi naman po ako nagdadala ng truck. Puisit ako sa mga pekendos na ticket, hindi niyo sila pinakikinggan. Idedepensa niya ang sarili niya sa pamamagitan ng papapakita ng ebidensya na wala siya sa bansa. Wala akong pakialam kung sinong head ninyo dyan sa LTO. Public office is public trust. Dumulog po ako sa nire-renew ko po ng lisensya. May problema po kasi doon sa system nila. Tapos pinaluwas po ako dito sa central office para ayusin po yung violation ko. Kaso po, nakita ko po doon sa resibo, restriction ko lang po ay 2. Pero yung nasa sa resibo po, dump truck po yung nasa sa ano. Kaso pinagbabayad po ako ng 1,500 kada isang huli. 2 po yung huli na yon. Eh, wala naman po akong may babayad para doon. Wala naman po ako ng mga time na yun na 2018, nasa abroad po ako sa ibang bansa. Pina-early renewal ko po kasi po alis po ako ngayong April 20. Sa LTO po na umahawak sa akin, kompleto naman po yung papeles na ipiniresenta. Eh, bakit naman po ganun pagbabayarin pa po ninyo ako ng 1,568 kada isang huli? Hindi naman po ako ang may kasalanan. Sir Ben Tulfo, sana po matulungan po ninyo ako sa problema kong ito. Maraming salamat po. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Ito po, imbestigahan ho natin dahil sinasabi niya na magpa-renew siya ng kanyang driver license, expiration date ng kanyang lisensya, October 2023. Pero sinasabi niya ay wala raw siya rito yung mga panahon na sinasabing huli. Ayun ang sinasabi niya, kaya imbestigahan natin. Makakasama natin live ngayon mga boss. Ito nagre-reklamo. Si Noel Recto. Magandang umaga sa iyo, Noel. Magandang umaga, Sir Ben Tulfo. Gusto mo sabihin na wala ka rito, yung mga ticket mo, yung nahuli sa iyo, ng mga araw na wala ka, nasa bansa ka, sa ibang bansa? Yes, sir. Wala po ako doon nung araw na yun kasi po nung January 14, 2018, umalis po ako ng Pilipinas sa papuntang Kuwait. January 14, 2018 sa Kuwait ka. Anong araw ka nakaalis? Anong araw ka na dumating ng Kuwait? Noon din pong araw na yun. Sa makatuwid, nasa Kuwait ka. Bumalik ka ba ng Pilipinas agad? Or Hindi baka? po. Nagtrabaho po ako sa Qatar. Qatar po. Alright. Simula nung umalis ka ng January 14, 2018, kailan ka bumalik? Bumalik po ako ng December 30, 2018 po. Wala pang isang taon. So yung mga panahon ng Agosto, nasa bansang Qatar po ako. Qatar ka. So, sinasabi sa ticket, okay, na nahuli ka sa SETEX. Yes, sir. August 8, 2018. Yes, Tama? sir. Tama. Ano ba dating trabaho mo? Dati po ako jeepney driver po sa Batangas. Alright. Nawala ba ang lisensya mo dati? Hindi po naman nawawala. Nasa sa akin po sa katunayan yung So, lisensya saan ko. ang galing tong mga sinasabing valid for overloading? Ito yung last August 18 sa SETEX na huli, PORAC. Yun nga po ang pinagtataka ko kasi hindi naman po ako nag-drive ng truck at saka po lang po yung restriction code po. Alright, sige. August 8, 2018, overloading ang gamit ng isang Futon 12-wheeler truck. Ikaw ba'y nagmaneho rito dating kumpanya, Futon? Hindi po. August 10, 2018, overloading gamit ang 12-wheeler dump truck. Hindi po. 1,568 pesos ang multa kada violation. Ang kanyang kinakailangan bayaran. Ayon kay Noel, kaduda-duda ng kanyang mga violation na sa ibang bansa siya ng panahong yon. Ayon kay Noel, January 14, 2018, umalis siya ng Pilipinas, papuntang Kuwait. December 30, 2018, umuwi siya ng Pilipinas. Entonces, simula Enero 2018 hanggang December 30, 2018, nasa labas siya ng bansa. Kaduda-duda rito, siya ay nahuli ng August 8, nasa ibang bansa siya. Kung yan ay sinasabi talaga rito, 15 years na siya being foreman. Ayan, then August 10, 2018. So ito po yung mga sinasabing ticket na huli sa iyo at yan ay yung pati yung sasakyan. Nakausap ng BITAG investigators ang isa sa mga staff ng Central LTO. Ayon sa kanila ay bina-backtrack
Binabalikan nila, chinecheck nila kung talagang may violation si Noel Recto. Parang nahuli ka sa Porac, Pampanga yan. Ang nakahuli sa iyo rito, parang lumalabas 2 beses, mga taga Region 3. Gusto mo sabihin, mga mga nakahuli sa iyo rito. Paano mo nakuha yung ticket na magpa-renew ka ng lisensya at saka palang binigay ito? Tama? Opo. Sa linya ng telepono si Marvin. Marvin Solito, naka-live tayo sa IBC TV 13 at sa CLTV 36. Okay, gusto kong sagutin mo lang dito. Nagre-reklamong isang OFW na bumunta sa amin dito. At Yes, sir. kini-question yung mga ticket na nahuli raw siya, samantala nandun siya sa ibang bansa. Magpapatunay siya sa kanyang ticket na bumalik siya ng December 30, 2018. Paano mo mahuhuli yung isang tao nasa ibang bansa? Ang mga date na nahuli siya, August 8, 2018 sa SCTEC sa may Porac. Tapos again, August 10, 2018. Ganun din. May oras pa kunyari. 100 hours pa to. Okay, ngayon. Tapos yung isa naman, tingnan muna natin, yung August 8, 100 hours. So, ito ba ganun mga ticket po to ng LTO? Ayun sir, about po sa concern sir, malinaw naman po na So in other words, law enforcement service ng LTO to, tama? Opo sir. Okay. But sir, yung tong katawag dito po, yung line po na to is sa Central Command Center sir. Bali sir. Okay, ganito muna. Marvin, Opo. sandali muna. Okay. Marvin, si Ben Tulfo ang kausap mo, nag-iimbestiga Opo, sir. kami kasi malaking inhustisya, malaking kapalpakan, malaking siguro dito negligence. At hindi po tama na kung ito'y mapapatunayan namin sa inyo na nag-i-issue ng ticket yung mga law enforcers ninyo dyan sa LTO ng katuhan. Kasi nagpapakita mismo ang siya'y pumunta pa siya dyan sa main office at hindi marirenew ang kanyang driver license. Aalis siya ngayon ng bansa na may ticket siya na kahit nandoon siya sa ibang bansa, paano nangyari ito? Baka gawa-gawa lang ng mga enforcer ninyo para makakuha lang ng quota nang huhuli sila. Di kaya? Opo sir, noted po to, sir. Noted. Po, iniimbestigahan po din po nila yung nangyari sir. Bakit ikaw ang sumasagot sa akin na parang wala ka naman magagawa? Bali sir, isa po kami sa tanggapan ng LTO sa 24/7 po Central Command Center. Nire-raise po ng inyong staff itong concern na research personnel na makakausap. Ganito ang aking gagawin sa iyo, Marvin. I need you to follow the instructions I'm telling you kasi Okay, sir. magsiservisyo publiko kami, no? Okay. Etong pobreng OFW, babalik siya sa 20 ng Abril. Kulang ng oras na. Now, I am now instructing you, if at all possible, public offices, public trust, nasa serbisyo ka ng pamahalaan, DOTC sa ilalim yan ng LTO. So I want you to do this. Do this for me. Do this for me. Read my lips. Do this for me. Buisit ako sa mga pekendos na ticket na binibigay ninyo sa mga pobreng hindi naman talaga wala rito. Pagkatapos i-issue ninyo ng ticket, pobre tumakbo sa amin, hindi nyo sila pinakikinggan, pinoprotesta niya. Kayo ang magpapatunay na nandito siya. Siya idedepensa niya ang sarili niya sa pamamagitan ng papapakita ng ebidensya na wala siya sa bansa. The burden of proof, yung pagpapatunay ay sa inyo. Huwag niyong bibigyan ng lintek na pekendos ng mga ticket ninyo. Wala akong pakialam kung sinong head ninyo dyan sa LTO kahit na umabot to sa DOTR na kinakailan ayusin nyo to. Ikaw, ang kausap namin, Marvin Solito. Babalikan ka namin mamayang hapon, bago mag-alas 5, may update na kami rito. You get me, Marvin? Okay sir, noted po. Now, military na ang dating ko sa iyo. Okay? You follow this. I don't care kung nakikinig sa ating LTO, DOTR. Para sa akin, ayaw na ayaw ko yung mga OFW natin na bibigyan ninyo ng mga peking na mga ticket. Hindi ko maintindihan kung anong gusto niyo palabasin. Kung mapapatunayan namin na hindi totoo, gusto kong makita kung sino yung ahente ninyo nag-issue nito, isasampal ko sa mukha niya. Kasi patutunayan namin na wala rito yung pobre nasa ibang bansa. Kung sino man tong nag-issue nito na may kopya kami, tawagin ninyo. Pag nanghimasok na kami, hindi kami nagbibiro. Huwag nyo lang isipin na pag ito'y nakaabot doon sa Senate, ipapatawag kayo isa-isa, baka kasi gumagawa na kayo ng mga panluloko doon sa mga taong para lang nagmamadali kayo mag-issue ng maraming ticket na hindi totoo. Overloading. Paano mag-overloading? Sino yung driver na nahuli ninyo? Okay po. Yung pobre nasa ibang bansa. Ikaw, nagtataka ka ba ngayon, Marvin? Hindi ba kataka-taka pag ganitong klaseng mga sitwasyon na narareklamo kayo, OFW, wala rito, may ticket siya, mapapakita niya, pati yung passport niya, kung kailan siya dumating, kailan siya umalis? Opo sir, yes po. Hindi ka ba nagtataka? Nakakapagtaka nga po yun sir. Tama. Marvin, tingnan mo kung sino yung
yung apprehending o sino man yung traffic officer na isinulat ang pangalan nitong pobre. Okay, sir. Noted po. Okay? Noted. Yes, sir. Yes, sir. Well, I want you to report to us in the name of public service. Public office is public trust. So, tutuwirin nyo to. Yes, sir. Opo. Na, Hanggat maaari, yes, sir. Pakisabi Dapat na lang sa mga law enforcement service ninyo dyan sa LTO, nakamasid kami sa bitag. Hindi namin gusto yung mga ganitong klaseng gawain. You're Okay, accusing. Nagpapataw kayo ng mga kumbaga ticket sa mga pobreng wala naman dito. Malaking ito. Pag nalaman to ni Tol Rafi, naku, yari kayo. Umayos na kayo. So, 5 o'clock, I'm gonna call you again. Kasi kung hindi, pupuntahan ka namin dyan sa central office, hindi ka man nagbibiro. So tell your superior, tell kung sino dyan pinakamataas ninyo, ala akong pakialam, get this over with, get me some update mamaya, alas 5, 5 o'clock, sharp. Okay, sir. Noted Alright, po. Thank sige. you. Nakita ko naman sa passport mo, kung kailan ka dumating, umalis ka, paano nabibigyan ng ticket ng OFW na wala naman sa bansa? Po, yun nga po, nagtataka ko. Ako nga mismo, uminit ng ulo ko dahil sa ganyan eh. Ano kaya meron dyan sa ticket na yan? Sa tuwing nakakahuli sila? Puntos, bogey points. Eh mali nila, nag-imbento sila ng pangalan. So, kumbaga siguro, ruleta, gaganin yun, tapos lalagay sa pangalan. Ayun, siya yun. Kaya nga po, ako nagtataka kasi di naman po ako nagdadala ng truck. Ang nakakapagtataka, ang tanong mo, paano ako nahuli, sir? Nabigyan ng ticket dyan sa Porac, magkasunod, August 8, 2018, August 10, 2018, mayroon pang oras. Eh, noong mga panahong yun, patutunayan mo lang, eto yung passport mo, umalis ka. Eto, dumating ka, OFW. Eto yung plane ticket mo, eto yung arrival mo. Unless kung may ibang pangalan ka, may kapangalan ka, siguraduhin mo lang natin. So, kompleto ka rito. Dito, cargo ka na namin. Ito rito, nagingit-ngit kami mga Tulfo Brothers kapag medyo, nako, o Tol Rafi, Senator, ready? Get yourself ready to rumble. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Di po kami nagbibiro, serbisyo, tulong, tatak, Tulfo. 10 ni Senator Rafi Tulfo. Si Erwin Tulfo, ako po si Tigre. Ako po si Ben Tulfo. Ito po yung hashtag ipabitag mo.